may biglang yaman nang dahil kay Francis Leo Marcos aka Boy Sondrox. Biglang nagkaroon ng malebaletang pera at bibigyan pa si Diwata ng 100 million pesos. Oo, tama kayo sa narinig nyo. Bibigyan daw si Diwata ng 100 million pesos. Ito, talagang dumami yung pera niya. Siguro napanood niya po yung ginagawa ni Francis Leo Marcos, ginaya na rin. At papansin kay Diwata, ginaya na rin. Nako, kasalanan mo na naman ito, Boy Sondrox. Ito yung ito yung papakita muna natin yung video na kung saan ay nagpakita ng malay-maletang pera si Boy Sondrox at sinasabing ipamimigay niya. May nabigyan ba? Totoo bang pera yan? Ako'y nagtatanong lang. Ito. Bayaran mo na. Dami. Natiburaot? Sira? Natiburaot. Siya siyang salungga. At eto na. Eto na nga yung magbibigay ng 100 million kay Diwata at biglang yaman at male-maletang pera. Daming pera bigla. Talaga. Ang swerte naman ni Diwata na ito, bibigyan ng 100 million. Diba? Dahil yan kay yung video na panood natin kay Francis Leo Marcos. Nang dahil yan dyan, nagpakita ng maraming pera, ipamimigay daw, di natin alam kung may nabigyan talaga, di natin alam kung totoong pera yan. Tapos nagpapansin kay Diwata, yung tactics nila ay isa lang dito sa babaeng biglang yaman. Ay panoorin natin at kayo na bahalang musga kung bakit biglang yaman ito. Grabe, mali-malitang pera. Ito yung video. Ang dahil sahod ko ngayon sa pagtuto ng English sa Canada, bibigay ko to kay Diwata. Para sa iyo to Diwata, 100 million yan ang halaga niyan. Para sa iyo to Diwata kasi nakakaawa pala itong si Francis Leo Marcos, Nakakaawa. May mali-malitang pera din. Pero may mga nakakapansin dyan. Ito, isa sa nag-comment, si Kai Mallorca, ang sabi, 100 million? Hahaha. Tas aircon mo, window type sa sahig, ka pa nakahiga. Napansin nila. Tingnan nyo. Ibang-iba yung mayaman. Ang daming pera. Pero, yun nga yun, may napansin nga sila sa aircon at napansin kung saan nakahiga. Kayo, ano may napapansin nyo po dito? Totoo bang pera yan? Nako, kayo Shopee, kayo may kasalanan Yung sa online na nagtitinda ng kayo may kasalanan Tingnan nyo naman, ang daming nagagamit sa, dapat ihinto na yan yung pagbebenta ng pekeng pera Dapat ihinto talaga yan. Dapat ipagbawal na magbenta ng pekeng pera kasi nagagamit sa social media. Nagagamit sa pang-scam. Scam na rin tawag natin doon, yung magpapakita ng pera. I-share nyo, mananalo kayo ng 10,000 yung ginagawa ni Boy Sondrox nakaraan. Share. Mananalo ng 10,000, mga ganun ba? Diba? Pang-scam na yun, pambubudol na yun, tapos wala kang nabalita ang nabigyan. Milyon, pinamimigay, pero wala kang nabalita ang binigyan. May nag-comment sa live, sana yung 500, dila. Hinaid sa live stream. Ito naman ngayon, itong si Inda, na gusto mapansin ni Diwata, bibigyan daw si Diwata. Sana Wala pong mangyari yan. Talaga naman. Kahit yung isang piraso dyan, hindi mo maibigay kay Diwata. Bakit? Hindi tatanggapin niya ni Diwata. Bakit? Marami nang nahuhuli si Diwata doon na nagbabayad ng pekeng pera. May nahuli na, may estudyante pang ang nahuli, pero pinakawalan lang din ni Diwata. Ganun kabait si Diwata. Oo, may mga nagbabayad na ng pekeng pera doon. Tapos ikaw, magbibigay ka pa ng pekeng pera? Talaga naman. Anyari na. Hawa-hawa na. Kaya ang may kasalanan talaga dito, itong si Boy Sondrox. Ikaw yung pasimuno Nakikita siguro ng mga to, may mga nauuto. Nakikita kasi siguro ng mga to, yung pamamaraan mo, may napaniwala ka. Diba? May naniniwala na totoo yung gagawin mo. May naniniwala na maraming susuporta pag binanatan si Diwata or magpapansin kay Diwata, magpakita ng pera, magbibigay ng pera kay Diwata. Diba? Marami kang napaniwala. Ginagaya ka na ng, tingnan, ginagaya ka na nasa maleta nakalagay. Tapos, buti ka mo, wala akong napansin dito na
1,000 pesos, 4 na zero. Buti walang napansin, no? Pero doon kay Boy Sundrox, bakit may 4 na zero yun? Talaga naman. 4 na zero, nahuli, 4 na zero. Nagkamali pag-print. Diba? Ito namang binilhan nila ng peking pera na yan, hindi inayos pag-print talaga. Eh, hindi uubra kayo kay Diwata. Kay Diwata, puro totoo. Totoong libreng parisan versus peking libreng parisan kay Boy Sundrox. Totoong pera versus peking pera. Oh, paano nyo po ipagsama yan? Pinag-iwalay po yan yung peke tsaka totoo. Parang prutas din yan, Boy Sundrox. Pinag-iwalay yung bulok sa presko pa o hindi pa bulok. Oh, kaya ikaw, huwag kang magdikit-dikit doon kay Diwata. Boy Sundrox, wala ka na. Hindi ka uubra. Laos ka na. Ayaw mo pang aminin na hindi ka laos? Oh, sige nga. Tingnan mo kung ano. Oh, sige. Hindi ka laos. Nasaan na yung mga sikat na vlogger na pumuprotekta sa'yo noon? Wala na. Mga sikat na personalidad na pumuprotekta sa'yo noon at nakikipagkulab at pinupuntahan ka lagi. Wala na. Nasaan na yung boss mo na isa sa pinakamayamang negosyante na nagbibigay sa'yo ng yamaners na si Brenchong? Wala na. Saan na yung napakagaling na sekretary mo at pinagtanggol ka sa lahat ng mga bashers, binigyan ka pa ng abogado nung nakulong ka? Nasaan na? Wala na. Nasaan na yung million subscribers mo? Wala na din. Nasaan na yung 1.6 million followers mo sa Facebook? Wala na din. Nasaan na rin yung bago mong gawang Facebook at pina-verify mo pa? Wala na din. Oh, wala na lahat. Ibig sabihin lang yan, marami nang nawala sa'yo. Laos ka na. Ang naiwan sa'yo, mga peke. Peking ganito. Baka dyan, peking kaibigan. Eh, lahat peke eh. Eh, malamang kaibigan mo dyan, peke din. Oh, sigurado ka ba na totoong ano yan? Totoong kaibigan mo yung naiwan sa'yo? Totoong supporters mo yung naiwan sa'yo? Peke, lahat ng mga yan. Ang mga totoo, nagsipag-alisan na. Ayaw na nila sa'yo. Ayaw na, nag-aayawan na. Tapos, stress ka na naman. Pag na-stress ka, Sundrox na naman yung pinag-iinitan mo. Sundrox na naman yung mabilis mong laklakin. Wala bang iba? Pwede namang mayaman ka. Bumili ka naman ng medyo sosyalin. Yung ano ba pwede? Yung medyo hard. Muriyate. Pwede yun. Diba? Hard. Medyo hard. Kasi yung Sundrox hindi masyadong hard yun. Talaga naman. Nabuhay sa pagiging peke. Sana all.